Pong umagang ito, I was I was informed po by Pastor Henny na ako po ang mangangaral po ngayong umaga. Bagamat po nandyan po siya ngayon, kasama po natin. Talaga pong nag-pray ako about the message of the Lord for us this morning. Bigyan ko lang po ng konting story. Bakit ito po yung sa aking puso na nais ng Diyos na marinig natin ngayong umaga. Nag-umpisa po ito sa pangangaral po ni Pastora last week. If you are here and if you have listened very carefully, meron po siyang nabanggit about the 12 tribes of Israel. And specifically, may nabanggit po siya about sa isang tribo, ang tribo ni Levi. At doon po tayo iikot po ngayon. Nagbasa-basa po ako ulit ng ilang mga pangyayari sa buhay ng mga Israelita sa panahon ni Moises nang sila po'y naglalakbay, papunta sa lupang pangako hanggang sa panahon po ni Josue o ni Joshua. At nais ko pong umpisahan ang ating pag-aaral ngayong umaga in the book of Joshua chapter 11 verse 23. Natapos na po ang maraming mga labanan sa pangunguna po ni Josue o ni Joshua upang sa gayon po ay maangkin nila yung pangakong lupa ng Panginoon sa kanila. At pagkatapos po ng maraming mga laban, itong sinabi ng salita ng Panginoon in Joshua chapter 11 verse 23. Ang sabi po dito, so Joshua took the entire land. Purihin po ang Panginoon, hindi lang siya basta pangako. Tinupad niya yung pangako niya. Ito po yung talata na yung pangako ng Diyos sa kanila ay naibigay sa kanila. Patunay po ito ng katotohanan na kapag nagsabi ang Panginoon sa atin, tinutupad niya ito. Hindi po niya ito iniiwang nakabitin o hindi niya kinakalimutan yung kanyang mga pangako. Of course po, it is Joshua who took the land, pero it is the Lord who gave them the ability to do it. Hindi naman po dahil kay Josue lang yun, no? Though we can say, ang sabi nga po nung isang classmate namin dati sa Bible School, ang background po niya military. Ang sabi niya, sa pagbabasa po daw niya ng Biblia, Joshua daw po, masasabi niya, ano daw po siya, genius siya kung pag-uusapan ay labanan. Kasi po, maraming kwento po sa Biblia, na bagamat si Josue po ay hindi talaga trained to fight. Because ang kanila pong background, alam naman po natin, alipin sila sa Ehipto. So ang mga kaaway po nila, mga nakakalaban nila, ay talagang tinrain, mga army na trained to fight. And then here they are, ang training nila, siguro po taga-buo ng mga, o taga-construct ng mga bagay-bagay po nakikita sa Egypt, no? They are really slaves, that's their background. Pero the Lord gave them the ability to win every battle. Kaya nga po hindi po dahil kay Josue yun, dahil sa Panginoon yun at sa kanyang katapatan. Pero pag binasa po natin, Joshua took the entire land, that's the promised land, just as the Lord had directed Moses. So nakita ko po naman dun sa second part na yan, nagtagumpay si Moses na ipasa kay Josue yung vision. Kaya nga po natupad kay Joshua yung kung ano ang dinirect ng Panginoon kay Moses, nandun si Josue na ipasang mabuti ni Moses kay Joshua po yun. May nagtuloy, kumbaga. And he gave, yung pong he dyan, it is Joshua again, he or Joshua gave it as an inheritance to Israel according to the tribal divisions. Ang Israel po, katulad ng napakinggan natin last week, ay may 12 tribo, 12 tribes. Opo. At si Josue po, nang makuha niya yung lupa na pangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ito po ipinamahagi niya sa mga Israelita base sa kanilang tribo. Yun ang malinaw po dyan. Then the land had rest from war. Last year po, ginamit ko rin yung talatang yan in a preaching. I remember that if you are here also. Ang title po ng preaching na yon, The Lord who gives, or Our God who gives rest. Kasi po yung dun sa last part. Pero ngayon po, gusto kong i-emphasize yung dalawang word dyan sa talatang yan. Yung po kasi yung first part, ang sabi ng Bible,
Joshua took the entire land. Para pong yung word na took. Si Joshua daw po, ni-receive niya. Coming from the Lord, siyempre blessing from the Lord. He took the entire land, the promised land. Pero hindi lang basta tinanggap niya at ni-receive niya o kinuha niya. Ang sabi po doon sa bandang gitna, He gave it to the Israelites as an inheritance. Gusto ko makita natin yung word na took at saka gave. I think that's a biblical cycle. Kasi po kapag may binigay, we must also be willing to give back. No po, hindi lang, kasi ang mga tao po puro tanggap ng tanggap, receive lang ng receive. Ang cycle ng Biblia, pag binigyan ka ng Panginoon, as yung capacity natin to receive, dapat nag-i-increase din yung capacity to give. Hindi po tayo pinagpapala ng Panginoon para sa atin lang. Kadalasan po, pinapadaan ng Panginoon ang pagpapala sa ating kamay upang maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. At ganyan po ang nangyari kay Josue. Sabi ng Bible, Joshua took the land. Pero hindi natapos doon yung talata. Sinabi ng Bible na kumpleto yung cycle, after niyan tinanggap, after yun took the land na term dyan, ay sinabi ng Biblia, after that, He gave it as an inheritance to the Israelites. Took and gave. Haba pong binabasa ko ito, though this is not the main point of this, ayaw ko lang pong palampasan ito at gusto kong i-share sa inyo ang unang observation ko dito. No po. Haba pong binabasa ko ito, makikita po natin clearly na ibinigay ng Diyos sa kamay ni Josue ang lupain, pero sinabi ng Biblia, matapos niyang makuha yon, matapos makuha ni Josue yung lupain, ipinamahagi niya ito. Joshua took the land and he gave it to the Israelites. Nang binabasa ko po ito, hindi ko maiwasang mangarap na sana ang lahat ng leader ng ating bayan ay katulad ni Josue. Hindi po ba? Ewan ko po kung nakukuha na ninyo ako. Because Joshua is the leader of the Israelites that time. Tumanggap siya ng blessing from the Lord. Pero alam ni Josue yon na yung buong lupang nakubkob niya, kahit siya pa ang nanguna sa paglaban, pwede niyang angkinin ang buong yun eh. Kasi po siya ang leader eh. Pwede siyang kumuha ng mas malaking parte para sa kanyang tribo. By the way po, if you will be reading the Bible, he belongs to the tribe of Ephraim. Pero pag tinignan natin yung distribution of the land, hindi mo naman masasabing pinaburan niya ang kanyang sariling tribo. Pero marami sa mga leader natin, to be honest, and I think po, we all know about it, na kapag tumatanggap sila na hindi naman talaga para sa kanila, dapat para sa tao, hindi na ipapasa ng buo sa tao. Kaya nga habang binabasa ko po ito, huminto talaga ako, and I pray for the Philippines. I pray for our leaders that God will change their hearts at bigyan sila ng pusong katulad ni Josue. Sabi ko po, nung binabasa ko yan, isang talata lang, hindi naman direct na nakalagay, pero ang inimpose sa puso ko ng Panginoon, impress sa puso ko ng Panginoon, be a man like Joshua. Walang korupsyon eh. Siya ang leader, pero hindi mo makikitang kinurap niya. Alam po ninyo, marami siyang pwedeng gawin dun sa lupa. Wala namang may alam eh. Hindi naman nila alam na ganito yung kalaki ng lupa na binigay ng Panginoon o kung ano man. Pero alam po ninyo, nang dinistribute po ni Joshua yan, dinistribute niya according sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Kahit isang square meter, wala siyang dinaya. At sinabi niyang, ito akin to, there is no selfishness. Kung makikita po natin, pinamahagi talaga niya. Mga kapatid, naniniwala po ako sa panahon natin ngayon, kahit sa panahon natin, naghahanap ang Diyos ng mga taong pagpapalain niya para maging pagpapala sa iba. Ang question ko po, katulad po ni Josue, mapagkakatiwalaan kaya tayo ng Panginoon na padaanin ng kanyang pagpapala sa ating kamay. Mapagkakatiwalaan po kaya tayo. Kasi sometimes po, ako po, laging iniisip ko, kapag ka po ako ay nakatagap ng isang bagay, ang laging tanong ko kaagad sa Panginoon, Panginoon, akin ba lahat ito?
Kasi minsan po baka ipinadadaan lang niya sa kamay mo para po makatanggap ng pagpapala yung iba. And we always pray to be a channel of blessing, hindi po ba? Pero maraming mga tao, they pray to be a channel of blessing, pero sinasarado nila at binabarahan yung dulo. Ang nangyari, naiipon sa kanila yung pong dapat sanang dumaloy. Po. Alam po ninyo, ang prinsipyo ng Bible, kahit tignan man po ninyo, no, kahit sa katawan natin o sa ibang bagay na ginilikha ng Panginoon, pag may entrance, may exit. Lagi pong ganun. Kapag may in, dapat may out. Sa amin po sa engineering, di pwedeng puro in. Masisira po yung system. Mabubuo lang ang isang sistema. Kapag may pumasok, dapat may lumabas. Kasi pag naimbak yan, sira ang sistema. Patay po yun. And that's also the reason why in the Bible, there's also what we call Dead Sea. Bakit patay yung dagat na yun? Actually po, I don't know if it's really sea. It's controversial. They call it sea, pero hindi siya dumadaloy eh. Natatambak lang sa isang lugar. Anong nangyayari? Walang mabubuhay talaga doon. Kasi po, kapag walang pagdaloy, sira talaga ang system. Walang in, walang out. Sa katawan po ng tao, may in, may out. Problemang malaki pag walang out. Problema po yun. May impatso ka po. At marami pong ganon. Kapag ka po, alam po ninyo, kahit sa pagpapala ng Panginoon, we always, follow yung pong biblical cycle of it. If we receive, we give. No po? Amen po ba doon? Amen. Kapag po receiving, malakas ang amen eh. Pero patunayan po natin na sa giving, malakas din yung amen. Kasi ito po ituro ng Biblia sa atin. No po? Again po, this is not the main point and the whole, yung pinaka-theme ng ating pag-uusap. Pero ayaw ko lang palampasin po yung na-observe ko dyan. Sa pagbabasa ko po dyan, nakasulat na binigay niya at dinivide niya by tribe. Pero doon po sa pangangaral last week, if you have listened very carefully, may mapapansin kayo sa division na ginawa. Meron po kasing tribong nawawala. Pangalan ng tribo na nawawala. 12 ang division, pero wala yung ibang pangalan. 2 pangalan to be exact. Ulitin ko lang po, pero naipangaral na last week ni Pastora po yun, kung nakikinig kayo. Wala po si Joseph. Nasabi na rin po ni Pastora last week kung anong reason, kasi po, si Joseph po ay pinalitan ng kanyang 2 anak. So, wala man ang pangalan ni Josue, ni Joseph, pero double portion ang sa kanya. Ako po ninyo, kasi po, may 2 anak siya, si Manasseh at saka si Ephraim, sila ang nakatanggap noong pong portion, which is double portion, from lipi po ni Joseph. But aside from Joseph, wala rin pangalan ni Levi. At dito po tayo iikot ngayon. Ngayon po, ang question is, bakit wala yung pangalan ni Levi sa mga nakatanggap ng lupa? Just try to imagine. Lahat ng anak ni Jacob nakatanggap, maliban sa isa, si Levi. Ngayon po, sa pagbabasa natin ng Biblia, malinaw pong sinabi ng Biblia kung bakit wala ang pangalan po ni Levi dito. No po? Napakalinaw po niyan, inilahad yan sa chapter 13, verse 14. No po? Ito po yun. Sinulat ko po dito ng Tagalog para makasunod tayo. In Joshua, same book of Joshua, talon lang tayo ng mga ilang chapter. Chapter 13, verse 14. Ang sabi ng Bible, ang lipi ni Levi, which is the tribe of Levi, ay hindi binigyan ni Moises ng bahagi sa lupain. Tandaan po natin yung pagbabahagi ni Joshua, galing yun sa instruction ni Lord kay Moises. So bago pa makubkob ni Josue ang lupa, instructed na yan. Alam na ni Josue kung ano ang division. Kasi nga po, sinabi na ni Moses kung paano. Dahil ang Diyos po ay napakalinaw ng kanya pong utos patungkol sa pagbabahagi ng lupang pangako. So talaga pong hindi talaga nabigyan si Levi. Bakit po? Kasi ang sabi ng Bible, ang tatanggapin nila'y ang bahaging kukunin sa mga handog ng sambayanan para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel.
ayon sa sinabi niya kay Moises. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, bakit po ganyan? Kasi po again, nabanggit na po ito last week, pero para lang just to refresh your memory at makasunod kayo sa pag-aaral natin. Si Levi po kasi ang katangi-tanging tribong pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa tabernakulo po, lahat ng nandun na naglilingkod, lahat po yun, Levites yun. Hindi po pwede yung ibang lahi. So they are separated for the Lord, para sa Panginoon. Parang lahat po ng mga saserdote, naglilingkod sa Panginoon, name it, kung ano man pong ginagawa nila doon, they are all Levites. At yun po yung kanilang trabaho. Wala silang ibang trabahong iba. Talaga pong dedicated ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. No po. So, habang yung iba nagtatrabaho at nagpapayaman siguro, pero itong mga Levites nagtatrabaho para sa Diyos, wala silang iniisip para sa kanilang sarili. Pero kapag ka po pinakaisipan may, iniisip mo mabuti, hindi po ba dapat silang mas may malaking lupa at saka mana? Kasi nga naglilingkod sila sa Panginoon. Yun ang iniisip natin. Pero alam po ninyo, may katotohanan naman sa sinabi ko, na talagang dapat pinakamaganda yung kanilang mana at malaki yung kanilang mana, pero hindi sa katulad ng iniisip ng marami, pero totoo naman po talang nagkaroon sila ng mana at mas malaki sa mana ng iba. Pero hindi nga lang katulad ng mana ng iba. Bakit po? Kasi in the following verses po, mababasa natin, mas nilinaw ng Biblia kung bakit. No po. In verse 33 of the same chapter, Joshua 13:33. Sabi po ng Bible, ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi. Bakit daw po? Sapagkat ang bahagi nila, sa ibang translation, ang mana nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Just try to imagine. Gusto ko lang pong ma-absorb ninyo yan. Ang sabi ng Biblia, Diyos mismo nagsabi, in-explain niya, bakit walang mana ang lipi ni Levi? Hindi naman po sila kawawa. In fact, sila ang pinakapinagpala sa panahon na yon. Sa lahat ng mga tribo, bakit daw po? Hindi lupa ang mana nila. Ang mana nila ay Diyos mismo. Ang sabi ng Bible, their reward, their treasure, their portion will be the Lord. Pa po makaingaintindihan, kaya ala ko pa makain-reaction, kaya pag-aaralan po natin ito. I pray po that we will appreciate this, mga kapatid. Alam po ninyo, napakalaking bagay niyan. Kung maintindihan lang po natin ito, sigurado po mababago yung ating pananaw patungkol sa salitang pinagpala, hindi pinagpala, kasi po masyadong na-contaminate ang salitang pinagpala o blessed sa panahon natin. When we say a blessed man, usually po sa panahon natin, sinusukat natin yan sa ari-arian. Lupa, pera, at kung ano-ano pa. Yan ang pinagpala. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo ng isang tanong. Maging honest po kayo, sino po dito yung mayaman? Pagkataas po ang kamay. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo uutangan. Wala po. Mayaman po. Pakitaas ang kamay. O, walang gusto magtaas ng kamay. No po. Alam po ninyo, ang salitang mayaman ay galing sa root word o ugat na salitang yaman. No po. So, alam mo, ano naman po yan? Very obvious. Pag sinabing mayaman, nilagyan lang po yan ng prefix po na ma. Pero yung ma po, kadalasan sa Tagalog, ang kahulugan yan marami. Like for example, mapera, maraming pera. No po. Pag sinabing mayaman, maraming yaman. Kaya nga tinanong ko po kayo kung sino po hindi po mapera. Kasi po alam ko naman po magiging sagot natin doon. Pero ang tanong ay mayaman. Subjective yon. Ibig sabihin, depende yun sa tao. Kung anong tinitignan mong yaman, doon magbabase ang sagot mo. Kasi po kung ang yaman lang na iniisip mo ay pera, hindi ka talaga magtataas ng kamay. Pero kung ang iniisip mong yaman ay ang Diyos, magtataas tayong lahat ng kamay dyan. Kasi po minsan mali lang yung pangunawa natin patungkol sa pagpapala, yaman at kung ano-ano pa. Pero para sa mga Levites, wala silang yaman ng lupa, ari-arian o kung ano man.
pero pinakamayaman sila sa lahat ng tribo. Bakit? Ang Diyos ang kanilang mana. Mga kapatid, tayo man po, wala man tayong anong bagay sa lupa, mayaman tayo mga kapatid. Kapag nasa sa atin ang Diyos, nasa sa atin ang lahat ng bagay na kailangan po natin. Hindi tayo nagkukulang basta nasa sa atin po ang ating pong Diyos. Konting ano pa po, explanation po dyan. Ulitin ko po, hindi po lupa ang kanilang bahagi o mana. Ang bahagi ng mga Levita ay si Yahweh. Ang naging yaman nila ay si Yahweh. Kaya ang mensahe po ngayong umaga, pinamagatan kong humiram lang po ako sa isang awit na alam natin para po mas maging matatak sa isip natin. No po? Ang pinamagatan ko po yung atin pong mensahe ngayon na si Yahweh ang kanilang naging yaman. So ang title po natin, Yahweh ang aking tanging yaman. Yan. May kanta pong tanging yaman, no? Alam po naman ninyo yun, no? Pero alam po ninyo, naalala ko lang po hindi yung kanta, pero yung title ng kanta na tanging yaman, kasi po ang mga Levites, ang tanging yaman nila ay si Yahweh. Ang panalangin ko po, ganyan din sana tayo. Marami po tayong pinahahalagahan sa buhay. Pero mga kapatid, nais ko lang pong ipaalala na ang pinaka-treasure dapat natin ay ang Diyos mismo. At yan po ang atin pong iikutan ngayon. Alam po ninyo, may isang kwento, may isang matandang babae daw po sa isang probinsya. Walang sariling bahay, wala rin ng pamilya. Walang mga anak na kasama, nakatira lang mag-isa sa isang maliit na kubo na gawa sa pawid at lumang kahoy. Halos wala siyang ari-arian maliban sa isang lumang Biblia na kasama po niya sa kanyang higaan. Minsan po may isang taong dumalaw sa kanya at ang sabi ng taong dumalaw, ang sabi ng bisita, Lola, alam po ninyo, naaawa ko sa inyo. Nakakaawa po kayo. Sumagot po ang lola, ang sabi niya, anak, wag mo akong kaawaan dahil mayaman ako. Nabigla po ang bisita. Kasi sa mata po niya, walang ari-arian yung kaawa-awa ang sitwasyon. Pero ang sabi ng lola, wag mo akong kaawaan anak. Alam mo bang mayaman ako? Sumagot naman po ngayon ang bisita. Sabi niya, ano po, wala nga po kayong bahay na matibay Wala nga kayong lupa. Wala kayong pera. Anong meron kayo? Alam po ninyong ginawa ng lola? Tumingala po siya sa taas. Tumingin siya sa langit. Ang sabi niya, wala akong masyadong yaman sa lupa, pero meron akong Diyos. At siya ang tanging yaman ko, ang sabi ng lola. Kaya pakiramdam ko, mayaman ako. Alam po ninyo, tayo pong mga Kristiyano, ang talagang tunay na ating kayamanan ay ang Diyos. Kasi po kung siya ang ating yaman, mawala man ang lahat, at ang lahat ng bagay pong meron tayo, lumilipas yan At mawala man ang lahat ng bagay, pero kung ang Diyos ang ating yaman, hindi mawawala ang kagalakan sa ating puso. Minsan kasi nakakalimutan lang po natin kung sino talaga dapat ang Diyos sa atin pong buhay, mga kapatid. Ganyan din po ba tayo, mga kapatid? Yan ang magandang tanong. Ganon din po ba tayo katulad ng lola? Inaari po ba natin ang Diyos ang ating yaman? Na sa kabilaan ng hirap ng sitwasyon ng lola, wala kang makikitang pagrereklamo, panunumbat sa Diyos, sa kanya pong itsura, masayang-masaya siya. In fact, sigurado po ako, mas masaya pa yung lola compare doon sa nagtatanong sigurong bisita niya. Mukha sa mata ng marami, parang kaawa-awa. Pero wag nating kaawaan ang ating sarili. Minsan po mag-self-pity tamo, pong malulungkot tamo because of the things that we don't have. Pero alam po ninyo, I would just like to remind you. Life is not about what we have. It's about who we have. Hindi po pinag-uusapan kung anong meron ka. Ang pag-uusapan natin, sino bang meron ka sa iyong buhay. At yun po ang mas mahalaga.
Nakadepende po yung tanong kung mayaman ka ba o hindi sa pagtingin mo kung anong klaseng yaman, no po. Um, kung kayo po ay kabilang po sa lipi ni Levi, just try to imagine po. Alam ko naman pong hindi tayo Israelita. How we wish may dugo tayong Israelita, no po. Ako po, sinabi ko na po ata sa inyo to, nung bata ako, nangangarap ako na sa aking dulo-dulo ng lahi siguro. Kaya mangutang ko po ka rin parents ko kanita, ma, alata ba talagang lahing lahi? Ala kong ingkong o kaya apo na menibat Israel. Kasi po nice, gustong-gusto ko sa aking puso na at least kahit konti lang, kahit isang patak lang na dugo, ay mahaluan man lang ng dugo ng piniling bayan ng Diyos. Pero of course, habang tumatagal ako sa aking relasyon sa Panginoon, pero syempre hindi natin alam, baka meron, no po. Syempre hindi natin alam. Pero kahit wala, sapat ng dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo, dugo ng Panginoon. Mas mahalaga yon na tumubos sa atin. At tayo po ay tinuring na anak ng Diyos. At kahit wala tayong dugong Israelita, inibig tayo ng Diyos na tunay na mga anak niya. At yun po ay sapat na sa akin. Pero just try to imagine, mag-wishful thinking lang muna tayo. Halimbawa, tayo Israelita at kabilang sa lahi ni Levi, lipi ni Levi. At halimbawa po tayo nabuhay sa panahon ng binabasa po natin kanina na nag-distribute sila ng lupa. Tapos kabilang ka sa lipi ni Levi. What will be your reaction? Ano po kaya magiging reaction ninyo mga kapatid? Sinabi, eto ang mana ni ganitong tribo. Napakalaki, sukat eh. Tsaka yung posisyon ng ano nila. Eto naman ang mana ni ganito, mana ni ganyan. Tapos, naubos, very excited ka pagdating ng dapat sana ang pangalan mo. Biglang tahimik na, wala nang manang ipamimigay pa, napamigay na lahat. Ang question siguro, nasaan yun sa amin? Yun po ang question. Tapos, halimbawa, sinagot talaga ni Josue na wala kayong manang lupa kasi ang mana ninyo ay Panginoon. What will be your reaction? I just try to be honest. Iyo po, pula-pulayino ka rin. Ang po pang-enjoy na, ini-enjoy na ng iba yung kanilang mana, oh. Tapos, yung kayo, naghintay lang kayo, what will be your reaction kaya? Ano po kaya magiging reaction natin? Will we be very, very happy na mapakinggan na ang Diyos ang mana natin? Magsisink in kaya sa atin yun? Kasi po ang nature ng tao, mas hinahabol ng marami ang nakikita ng mata eh. Palagay ko po, ano po bang mararamdaman ninyo, mararamdaman natin, matutuwa ba tayo na mabalita ang wala tayong parte ng lupa dahil si Yahweh ang ating mana? Ngayon, depende po. Ang mararamdaman natin, nakadepende yan sa kung ano ba ang tinuturing nating mahalaga. Depende po yan kung sino o ano ang pinananabikan natin. Nakadepende yan sa ano bang desire natin. Kung po kasi ang desire ng tao ay nakasandal sa material na bagay, malulungkot ang tao. Na mabalitaang wala siyang lupa. Napakarami pa mo po nag-aaway-away dahil sa lupa. Ngayon, kasi po kung yun lang ang iniisip mong yaman, yun lang ang iniisip mong, yun ang desire ng tao, malulungkot ka sa balitang wala. Ngunit kung ang desire ng tao ay ang Diyos, your number one desire is God. Hindi ko po sinasabing hindi natin kailangan ng mga bagay na iyan. The Bible is very clear that the Lord provides for our needs. We have our needs, but it is the Lord who provides for it. Pero ang desire, kung ang desire ng tao ay ang Diyos, yun ang desire niya, alam po ninyo, siguradong matutuwa ka sa narinig mo na ang Diyos ang mana mo. So we can really check our hearts this morning. Kasi po, tinanong ko po kayo kanina, seryoso ako dun sa tanong ko. Ano magiging reaction natin? Kasi po, yan ang kapamaraanan para makita po natin ang estado ng ating puso ngayon. At yan din ang magpapatunay kung ano talagang hinahabol ng iyong puso, ano ba talagang desire ng puso natin.
Kasi po, napakadaling sabihin na, Diyos, ikaw ang una sa akin, you are my priority, you are my only desire. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, at nakikita mo ng iba, ini-enjoy ang kanilang portion, tapos magtatanong ka ngayon. Ano po? Iba yung sitwasyon yung nasa sitwasyon ka. Pero doon talaga mapapatunayan kung sino po talagang dinidesire natin. Ano po ba talaga ang desire natin? Noon pa man po ang lipi po ni Levi ay itinangi na ng Panginoon. Itinangi, it means they were set apart. Sabi ko nga po kanina, sa kanilang lipi lamang pwedeng manggaling ang mga saserdote at naglilingkod sa Diyos. Isang napakalaking karangalan yon na mapili upang maglingkod kay Yahweh. Ito po ang dahilan kung bakit wala silang natanggap na lupain. Ngunit ang bahagi naman nila ay Diyos. Mas mapalad sila kaysa sa iba. Mga kapatid, kailangan po nating maunawaan na kung ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay nasa ating buhay, tayo na po ang pinakamapalad na tao sa lahat. At hindi natin kailangang mainggit sa iba kung nasa sa atin ang Panginoong Hesus. Alam po ninyo yung pakiramdam ng pagkainggit pag nakikita mong may kasalilang TV maragulget ang siping bale. Dapat makasaligo rin. May pagawayang bako dito masanti. Palitan tayong bako tama. Pagka nakikita po nating napapagpala ang iba, matuto tayong makigalak sa kagalakan ng iba. Nasa Biblia po rin po yan. Makitangis sa mga tumatangis, makigalak sa mga nagagalak. Pero wag po na huwag na ma-follow, mahulog sa temptasyon ng pagkainggit, mga kapatid. Kasi pag naiinggit tayo, nakakalimutan natin kung ano ba talagang meron tayo. Mas focus ang mata natin sa wala sa atin. Pero kung titignan natin kung anong meron tayo, hindi po yung anong meron kang damit, tahanan o kung ano man ang sinasabi ko kung sino ang nasa iyong buhay. Tandaan po ninyo, kung nasa sa atin ang Panginoong Hesus, pinakamapalad tayo sa lahat ng tao. I remember what the Bible tells us. Sabi ng Bible, makuha man natin ang buong daigdig. Kung ang kaluluwa naman natin, in short, kung hiwalay ka naman kay Kristo. Kasi po, yung mga mapapahama ka lang na kaluluwa, yung mga hiwalay kay Kristo. Parang logically speaking, kung wala naman Kristo sa iyong buhay, anihin mong buong daigdig. Napakalawak po ng daigdig, kaya kanina ng buong gabon. Basta kami, muli kaya banuan Pero malakbang kagin. Malakbang kagin Parang matsura na yaman po ito. Pero gusto ko lang pong ma-realize po ninyo how blessed we are. Kung ma-realize lang po natin ito, malalaman natin kung bakit sinasabi ng Bibliang ayaw ng Diyos nagre-reklamo tayo. If we will just realize this, get this, maintindihan natin ang bagay na ito, na ang yaman talaga natin ay ang Diyos, sigurado po, walang magre-reklamong Kristiyano. Ang lalabas sa bibig natin, tayo'y pinagpala. No po. Si Jesus lang sapat na. Inuulit-ulit lang po natin yan, di po ba? Lagi naman sinasabi natin, sapat na ang Panginoon. Kaya yung pong kanta kanina, though hindi naman namin pinlano yon, pero may all in all tayong kanta. He is our all in all. Kung may kailangan ka, si Jesus lang sapat na ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. Marami pong tao manghihinayang sa sitwasyon ni Levi, mga lipi ni Levi. Maraming hindi makakaunawa. Pero if we will focus our eyes not on the material things, not doon sa land, no po. Kung talaga kasi i-focus natin yan sa material things lang, hindi mo talaga makikita at maintindihan pinagpala sila. Kaya po, kailangan nating maintindihan na mas mahalagang kanilang minana, ang Diyos ang kanilang tanging yaman. Habang pong pinag-aaralan ko po ito, akala ko po sa aking pag-aaral, iikot na ako doon lang sa talatang yon. Kasi po actually po, pwede na ako magtapos ngayon kasi po, kung po nga naintindihan natin ang Diyos ang ating pong yaman, ay okay na tayo. At pwede na nating i-apply yan sa atin pong pang-araw-araw na pabumuhay sa attitude natin about things that are happening in our lives.
Pero habang pong nagsusulat ako about sa mga bagay-bagay na ipinapakita sa akin ng Panginoon sa pag-aaral na ito, naaalala ko pong bigla yung isa pong awit in the book of Psalm, specifically in Psalms 73 verses 25 to 26. Meron din tayong kantang ganito pero ito pong naalala ko at biglang nag-flash sa isip ko na talata, no po. Ito po. Psalm 73 verses 25 to 26. Familiar po tayo dito, di ba? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Kanta po ni Don Moen yan. Mga few weeks ago, naging kabilang sa lineups natin yan, no po. Pero hinighlight ko po diyan, of course, yung God. Very, very, very important word in those particular verses. Pero mayroon kasi siyang sinabi God is my portion forever. Ang Diyos ang bahagi ko magpakailanpaman. In other words, yung portion, inheritance ang ibig sabihin nun. Siya ang yaman, siya ang mana, forever. Yan ang sabi niya. Yung pong Psalm 73, para malaman po ninyo, sinulat po yan ni Asaph. No po, hindi si David. It was attributed, or being attributed to Asaph. A-S-A-P-H, ata yung spelling po nun. Si Asaph po ay worship leader sa panahon ni David sa templo. Napaka-talented po ng taong ito. Marami pong mga awit sa Biblia ang ipinadaan ng Diyos sa kanya. I mean, he composed it. At isa po sa yung Psalm 73 sa ina-attribute sa kanya na siyang sumulat. At pag tinignan po ninyo ang background ni Asaph, according sa Bible, galing siya sa lipi ni Levi. Kuha po ninyo? And that's the reason why may authority and anointing nang sabihin niyang God is my portion. Kasi po, nung ipinanganak siya, bata pa lang siya, paulit-ulit sinasabi sa mga Levita, bata pa lang sila, wala tayong mana na lupa. Pero ang mana natin ay ang Diyos. Every day, they hear that to their parents, pasa-pasa po yun. Tayo itinalaga para maglingkod. Yun ang yun ang kinalakihan nila. And talaga pong mayroon talaga siyang authority to say, God is my portion. Kaya nang sabihin po niya yan, malalim yan, coming from his, yung kanyang story being a Levite himself. No po. Nalala ko rin ang sinasabi ng Biblia, paano pastor? Apply ba natin yan? Di naman tayo Levita. Pero sabi po ng Bible, we are a chosen generation. Naalala po ninyo yung, mayroon pong term doon, yung verse na yun. We are a royal priesthood. We belong to a royal priesthood line. No po. And by the way po, ang greatest priest natin, sacerdote, pinakadakilang sacerdote, ang Panginoong Jesus. He even intercedes for us sa kasalukuyan. No po. But, sabi po dyan, He is my portion forever. Mabilis na lang po ito, pero iisa-isahin ko po. Subukan po nating hukayin ng konti yung dalawang talatang yan. Nag-start po yan sa question na, whom have I in heaven but you? Kapag kapampangan ka po, medyo kailangan maingat ka kasi ma-age yan Mahirap naman po kung whom have I, mahirap po yun, no? Whom have I in heaven but you? Ang tanong po niya, ano bang meron ako sa langit o magkakaroon ako sa langit maliban sa iyo? Many people want to go to heaven. Pero lahat po tayo gusto pumunta ng langit. Pakitaas ang kamay ng lahat ng gusto nang pumunta na sa langit. Pero lahat po nang nagtaas, wag naman sana. Hindi po, wag naman sana patapusin po muna ninyo ako. Wag naman sana na ang dahilan mo lang bakit gusto mong makapunta sa langit ay dahil lang sa daan ng ginto,
sa magandang tanawin, sa mansyon na titirhan mo, at sa lahat ng bagay na pwede mong tanggapin at makita. Huwag naman sana na ang iyong pagnanais mapunta doon ay dahil lang sa mga bagay na yan. Kasi po, etong unang tanong niya, by the way, this is correct me if I'm wrong po, pero ang naalala ko po, rhetorical question ata ang tawag nila doon. This is a question mark. Pero para sa akin, rhetorical yan. Kasi po, usually, pagka may mga question na tinatanong mo, hindi dahil hindi mo alam ang sagot, o dahil gusto mong makakuha gusto mong makakuha ng information. May mga tanong na tinatanong para lang mag-stress ng isang punto. At usually, ginagamit po ang technique na yan ng mga teacher. Kapag ka po ang teacher nagtanong, hindi po ibig sabihin hindi niya alam ang sagot. Mayroon siyang pinupunto. Rhetorical yon. Ginagamit din po yan ng mga lawyers. Di po ba magtanong-tanong lang kasi may gusto silang palitawin? Rhetorical question. Yan po ay tanong hindi dahil hindi alam ni Asaph ang sagot. Alam na alam natin na wala. Ang Diyos talaga ang dapat nating hanapin doon. And sabi niya, parang ipaparaphrase ko lang po, yung damdamin, no po. Ito po yung pagkaunawa ko dyan, no. Ang damdamin ni Asaph. Sa heaven, ang inaasam pa rin niya kahit iniisip niya ang heaven, Diyos pa rin ang inaasam niya. Hindi lang yung daan ng ginto o kung ano man. Gusto niyang pumunta sa langit kasi sa Diyos. In fact, heaven will not be heaven without God. Heaven will just be a beautiful place. Kung wala ang Panginoon, heaven will not be heaven. It will just be a regular beautiful place kung wala doon ang Panginoon. At kung ako po, ewan ko po kung naisip na rin ninyo ito, pero kung ako, siyempre po, hindi ko namang, I can only speak for myself. Ayoko nang mapunta sa langit kung wala naman ang Diyos doon. Bakit gusto natin mapunta sa langit? Kasi po alam natin doon, makakasama natin ang Diyos pang walang hanggan. At dapat yun ang motivation natin to go there. There are bonuses, of course. Makakasama ang Panginoon, that's the yung grand reward. Pero yung maiisip natin, bukod doon, may mga bonuses po on the side na sinasabi ng Biblia, yung makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay, nananampalataya sa Panginoon, sama-sama tayo doon, of course, with the Lord. And then yung plus, yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Pero lahat ng yun, kung wala ang Diyos doon, ayoko nang pumunta doon. Ganun po ang damdamin ni Asaph. Ang Diyos, ang nais niya. Kahit pa langit ang usapan. Asaph realized heaven without God is not heaven. The point of heaven is God Himself. Yung value ng heaven ay hindi sa daan ng ginto, kaya valuable ang heaven. Dahil ang Diyos ay nandun. That's the reason why it is so valuable for us. No po? Ibig sabihin, para malalim lang po, no, mga kapatid, ang talagang pangako ng Panginoon sa atin ay hindi naman talaga isang lugar lang. Ang talagang pangako niya, ang kanyang sariling makasama niya tayo. That's the real promise. No po? So, yun po yung una, whom have I in heaven but you? Hindi pala ultimate goal ang makarating lang sa langit. Ang ultimate goal natin, makasama ang Diyos na may-ari ng langit. Actually, it's not really the blessing, but the blessing giver. Naalala po ninyo yung kwento ko po sa inyo dati. Yung kwento ng dalawang anak na may tatay na OFW. Umuwi po yung tatay na OFW after so many years sa abroad. Pareho po yung dalawang anak na tumakbo palabas ng bahay sa lubungin ng kanilang tatay. They are very excited. But one of the children, one of his son, yung isang anak, dumiretso sa sabitbit ng tatay. Yay! May ano. Kinuha po niya. Tsaka tumakbo pala, pabalik. Pero yung isa po, wala siyang pakialam sa lahat ng bitbit. Niyakap niya ang kanyang tatay na mahigpit, tsaka siya umiyak. Ang sabi ng tatay, sundin mo yung kapatid mo, may mga pasalubong ako sa inyo.
Pero hindi bumitaw ang anak, nakayakap sa tatay. Ang sabi ng anak, ayoko yon, gusto ko ikaw. Alam po na yung difference ng dalawang anak. Anong klaseng anak po tayo ng Panginoon? We claim that we are na sons and daughters of God. Anong kaya klaseng anak tayo? Talaga po bang ang gusto natin ay ang Diyos? Napakaganda pong tanong niyan. Next po, second part. There is nothing on earth that I desire beside you. Walang iba dito sa mundo, kahit anong bagay dito sa mundo, inaari kung walang kabuluhan. Ang gusto ko lang, ikaw. Yun yung katulad po ng kwento ko kanina. Yun po sabi niya, lahat ng yan, ayoko yan. Ang desire ko lang, ikaw, O Diyos. Yun po ang sabi po ng mga awit dyan, si Asaph. Wala nang hibang hahanapin pa. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking nais. My heart's desire is you, O Lord. And then po, sinabi niya, my flesh and my heart may fail. Inamin naman niya, marami akong kahinaan, Panginoon. Ina-admit niya na kahit yung kanyang health, his body, his flesh, pwedeng manghina, ang kanyang puso, pwedeng mag-fail. Many things na pwedeng mawala sa kanya. Pero sabi niya, kung ang Diyos ay yun na lang matitira, kahit pa yun na lang matitira, ang Diyos na lang ang matitira, okay pa rin siya. Ang iba po sinasabi, ang tanging kayamanan ko ay kalusugan ng aking katawan. But even health may fail us. Sabi nila, totoo naman po yun, I am not against na nagsasabi na, kailangan na mag-invest aking kaya katang katawan kasi happening kayamanan tayo, kaya katang health. Which is very true naman in the sense that our body is the temple of the Holy Spirit. That's the reason why we should take care of it. Pero yung pag-iisip na inaalagaan ko to kasi kayamanan ko to, I think medyo kaya po ito. Hindi maayos. Pinagyayaman natin ito kasi po, hindi naman sa atin ito. It is just entrusted sa atin, sa Panginoon. And we do it because it is the temple of the Holy Spirit and we love the Lord. Not because of just selfish things na naiisip natin. No po. Pero yun, kahit flesh, kahit heart, anumang bagay na meron tayo, pwedeng mag-fail, pwedeng mawala. Pero hindi pa rin dapat mawala ang ating kagalakan dahil po nasa sa atin ng Diyos. And then yung pinaka-last part, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart and my portion forever. Yung pong word na portion in the Hebrew text, kasi po portion ang ginamit dyan, ang meaning daw po ay inheritance or share, bahagi, o mana. Na po. At alam naman po natin, sinabi ko na kanina kung anong pinanggagalingan yan. Kung ang ibang tribo ng Israel, lupa ang mana nila, pero ang mga Levita, Diyos mismo ang kanilang mana. Imaginin po natin mga kapatid, mayaman tayo. Hindi nga sa lupa, sa pera, sa ari-arian, pero nasa sa atin ng Diyos. Maraming pumapasok sa isip ko habang pong sinusulat ko ito. I also remember yung pong story po ni Pedro na alala ninyo, nang makatagpo po siya ng isang taong hindi makalakad-lakad. Naalala po ninyo sinabi niya? Lingkod ng Panginoon yun, ha? Silver and gold, I have none. Pero what I have, I will give to you. In the name of Jesus, walk. Yan po ang sabi niya. Hindi naman po yung binigay niya yung paglakad. Yung pong kinote niya ang pangalan ng Panginoong Jesus, yun ang sinasabi niyang meron siya. No po, hindi ginto, hindi silver, pero kung anong meron siya, mas higit sa lahat ng yan. No po, kasi maraming hindi mabibili ang ginto at pilak. Pero sinabi niya, wala ako nito. Pero mga kapatid, pansin po ninyo, hindi naman big deal sa mga disipulong wala silang pilak o ginto.
Sa panahon lang natin, big deal ngayon yan. Pero sa panahon nila, wala kang makikitang nagre-reklamo sila, bakit wala silang mansyon, sumusunod naman sila sa Panginoon. Pero in fact, they are declaring, we don't have these things. Pero pag makita ninyo ang kanilang mga sulat, silang pinakamasasayang tao sa panahon nila. Yung mga disipulo ng Panginoon. Sila po yung pinaka-satisfied na tao sa panahon nila. Yun po, sinabi na ni Pedro kung anong meron siya. Ang Panginoong Jesus ang meron siya. Walang pilak, wala kaming pilak, ginto, but we have Jesus. So kung anong meron ko, ako, sa pangalan ni Jesus na nasa aking puso, lumakad ka. Magagawa po ba yun ng ginto? Mapalalakad ba niya yun? O kaya kaya po? Of course. What Peter have is far greater than silver or gold. Gusto ko po mga kapatid, I pray this morning, ma-appreciate natin yan. Higit pa sa pera, higit sa ari-arian, higit sa lupa o kung ano man, meron tayong Panginoong Jesus, meron tayong Diyos sa ating buhay. Sapat na sapat ang Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all bow our heads and let's pray. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Thank you, Lord, for realigning us again. Sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi kami kaawa-awa. Hindi kami katulad ng iniisip ng iba o tingin ng iba. O minsan tingin din namin sa aming sarili. Dahil ang mas tinitignan namin ay yung mga wala sa amin, kaya po nalulungkot kami kadalasan. Pero salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kung ikaw ay nasa aming buhay, Panginoon, higit ka pa sa sapat, O Diyos. Kung ikaw ay nasa aming buhay, wala na kaming kailangan pa. You are our all in all. Ikaw ang aming kayamanan, O Diyos. Maraming mga tao, napakarami nilang hinahabol dito sa mundo. Pinapahalagahan nila ang maraming bagay. Pero kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na mahalaga sa amin, Ikaw ang aming pinakamahalagang yaman, O Diyos. Na mawala man ang lahat, kung nasa sa amin ka at nasa aming buhay ka, kami ang pinakapinagpala sa lahat ng tao. Dalangin ko, Panginoon, kumilos ka ng malaya sa aming kalagitnaan. Dalangin ko patuloy kang mangusap, Banal na Espiritu, sa puso at diwa ng bawat isa sa amin. Na maging tama ang aming isipan sa mga bagay-bagay. Mapuno ang aming puso ng kagalakan, sa kaalamang ikaw lamang sa aming buhay ay sapat na. Salamat, ikaw ang aming mana. You are our portion, Lord. Maybe we are not Levites by blood, pero we want to thank you for being our portion. Maraming salamat po. Nang araw na tinanggap ka namin sa aming buhay, tinanggap na namin ang mahalagang yaman na pwedeng tanggapin ng tao. Help us to appreciate you more every day, Lord. Sana makita po ninyo sa aming puso na hindi po yung mga blessing lang ang hinahabol namin, kaya po kami nagsisimba o naglilingkod. Hindi yan ang mga gusto namin. Ikaw ang gusto namin, Panginoon. Makita mo sa aming puso na ikaw ang maging desire ng bawat isa sa amin. Tulungan mong bawat isa sa amin na maunawaan ng malinaw ang bagay pong ito. And we want to appreciate you, Lord. You are so good to us. Maraming salamat po, Panginoon. Alam ko po, naririto ka. Alam ko, Diyos, na kinakatagpo mo ang bawat isa. Batay sa kanya-kanyang pangangailangan namin ngayong umaga. But I ask, continue to teach us and speak to us. Continue to move in our midst, Holy Spirit of the living God. Sa amin pong mga gagawin pa, ikaw ang patuloy na maitaas sa buong umagang ito. We give you the highest worship,
the highest adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen.